May mga pagkakataon sa buhay na kahit anong iwas mo, kahit anong tanggi mo, dumarating pa rin ang sandaling handa ka nang tanggapin ang katotohanan tungkol sa sarili mo. Mga sandaling nagsisimula sa simpleng pagkakataon, sa isang eksena na hindi mo inaasahang magiging simula ng malaking pagbabago sa buhay mo. Ito ang kwento ng isang lalaking akala niya ay sigurado na siya sa kanyang pagkatao, hanggang sa dumating ang taong magpapa-question sa kanya ng lahat mula sa prinsipyo hanggang sa puso. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwentong puno ng katotohanan, kalituhan, at mga emosyong hindi madaling ipaliwanag. Mga kwentong minsan ay nakakatakot harapin, pero kailangang marinig. Bago tayo magpatuloy, special shoutout at maraming salamat kay Buddy Detecho sa patuloy na suporta sa M2M Desires. Salamat sa pakikinig at sa pagtitiwala sa mga kwentong ibinabahagi natin. Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at i-share sa mga taong sa tingin mo ay makaka-relate sa ganitong uri ng kwento. Mag-comment din ang iyong thoughts. Mahalaga sa amin ang bawat boses dito sa M2M Desires. At ngayon, simulan na natin ang kwentong ito. Ang kwento ni Carl at ng kanyang roommate na si Andres. Magandang araw po, Kuya Will, at sa lahat ng mga tagapakinig ng M2M Desires. Tawagin niyo na lang po akong Carl, 20 years old. Probinsyano po ako galing Bicol. Kuya Will, nahihiya po akong magsulat ng ganitong liham, pero kailangan ko na po talagang magsabi ng nararamdaman ko. Kasi parang mababaliw na ako sa kalituhan. Nagsimula po ang lahat ng ito noong pumunta ako dito sa Manila para mag-aral ng college. Pangarap ko po kasing maging engineer, kaya nag-apply ako sa isang state university dito. Malayo po ang Bicol at walang pambayad ang mga magulang ko para sa dormitory o apartment na mahal. Kaya nag-rent na lang ako ng isang maliit na kwarto sa Sampaloc, Manila. Shared room po iyon, kaya may roommate ako. Ang pangalan niya po ay Andres, 22 years old, third year accountancy student. Payat siya, matangkad mga 5'9", maputi, at chinito ang mukha. Tahimik ang tipo niya, hindi masyadong maraming salita. Noong una po, okay lang naman sa akin. Hindi naman kami close, pero civil naman. Magkahati kami sa gamit, sa linis, at sa lahat ng bagay sa kwarto. Walang problema. Kuya Will, straight po ako. O sa tingin ko, straight ako. May girlfriend po ako nung high school pa. Tapos kahit ngayon, ay may kachat pa rin akong babae mula sa Bicol. Ni minsan hindi ko naisip na magugustuhan ko ang kapwa ko lalaki. Wala po sa isip ko yon. Kaya noong nagsimula ang lahat ng to, sobrang gulat ko sa sarili ko, Kuya Will. Isang gabing Biyernes, mga 2:00 na ng hating gabi. Natulog na ako ng maaga kasi pagod ako sa first week ko sa college. Bigla po akong nagising dahil sa ingay. Hindi po maingay na ingay, pero parang may narinig akong tunog na kakaiba. Parang ungol o daing na mahina. Nakapikit pa po ako noon, pero dahil paulit-ulit, binuksan ko ang mata ko. Kuya Will, doon ko po nakita si Andres. Nakahiga siya sa kama niya, nakaharap sa gilid, at kitang-kita ko ang ginagawa niya. Pinapaligaya niya ang sarili niya habang nakapikit at humihingal. Ramdam ko po ang init sa mukha ko habang pinapanood ko kung paano niya laruin si Junjun. Hindi ko alam kung titingin ako o hindi, pero sa halip na umiwas ng tingin o magkunwaring tulog, nanatili po akong nanonood. Nanatili akong nakatingin sa kanya hanggang matapos siya. Hindi ko po alam kung bakit hindi ako lumingon o nagkunwaring tulog. Dapat po ay yun ang ginawa ko. Pero parang may pumipigil sa akin. Parang may bahagi ng utak ko na gustong manood, gustong malaman kung paano niya ginagawa.
Curious lang daw, sabi ko sa sarili ko. Wala namang mali siya. Pero Kuya Will, habang pinapanood ko siya, ramdam ko ang kakaiba kong pakiramdam. Parang may kuryente sa katawan ko. Parang may kaba, excitement, at kaunting takot. Hindi ko maintindihan kung bakit. Lalaki siya, lalaki rin ako. Bakit ako nakakaramdam ng ganito? Maya-maya, natapos na rin siya. Huminga siya ng malalim, kumuha ng tissue, naglinis ng sarili, at bumalik sa pagtulog. Ako naman, nanatiling gising. Hindi po ako nakatulog ng maayos ng gabing iyon, Kuya Will. Paulit-ulit sa isip ko ang nakita ko. Ang mukha niya, ang kilos niya, ang tunog ng paghinga niya. Lahat ng detalye. Kinabukasan, umaga, normal lang siya, parang walang nangyari. Nagluto siya ng almusal, nag-aral, at umalis para mag-jogging. Ako naman, hindi makapag-focus. Parang may kulang sa akin. Parang may gusto akong makita ulit. Kuya Will, simula po noon, naging routine ko na siyang bantayan. Tuwing gabi, naghihintay ako na gawin niya ulit yun. Hindi naman lagi, mga 2 beses o 3 beses sa isang linggo. Pero tuwing ginagawa niya, nanonood ako. Palagi. At sa tuwing nanonood ako, lalo akong naku-curious. Lalo akong na-excite. Lalo akong nalilito. Ilang linggo ko pong ginawa yon. Hanggang sa naging buwan na. Naging bahagi na ng routine ko ang panonood sa kanya tuwing gabi. Nakakatulog lang ako ng mahimbing kapag nakita ko na siyang gawin yon. Parang addict na ako, Kuya Will. Addict sa panonood sa kanya. Habang tumatagal, napansin ko na hindi na lang panonood ang ginagawa ko. May nararamdaman na akong iba. Kapag nakikita ko siya sa umaga na naglalakad papunta sa banyo na nakatawel lang, napapatigil po ako at napapatitig sa nakaumbok sa towel niya. Masasabi ko na dak siya. Tinitingnan ko ang katawan niya, ang payat niyang tiyan, ang balikat niya, ang hita niya, at ramdam ko ang init sa mukha ko. Minsan po, habang nanonood ako sa kanya sa gabi, napapahawak na rin ako sa sarili ko. Hindi ko po sinadya, Kuya Will. Parang natural lang na nangyari. Parang kusa kong ginawa. At doon ko naramdaman na may mali na sa akin. Bakit ko ginagawa to? Bakit siya ang iniisip ko? Lalaki siya. Ako rin lalaki. Bakit ganito? Pero Kuya Will, mas nakakatakot pa roon ang sumunod na nangyari. Nagsimula po akong mag-isip tungkol kay Andres kahit sa umaga. Kahit nasa klase ako, naiisip ko siya. Naiisip ko kung ano susuot niya pauwi, kung anong oras siya darating sa kwarto, kung gagawin niya ulit yon mamaya. Lahat ng iyon, nandoon na sa isip ko. Kaya po, naisipan kong lapitan siya, kausapin siya, maging close sa kanya. Gusto ko pong malaman kung sino talaga siya. Gusto kong maging kaibigan niya, hindi lang basta roommate. Kaya po noong isang gabi, nag-aya ako kumain. Andres, pare, tara kain tayo sa labas. Libre ko, sabi ko. Nagulat siya pero tumango rin. Sige, Carl, salamat. Kuya Will, doon nagsimula ang lahat. Doon nagsimula ang pagkakaibigan namin. At doon din nagsimula ang pagbagsak ko. Kuya Will, mula po noong nag-aya ako na kumain, naging close na kami ni Andres. Nag-usap kami tungkol sa buhay namin. Nalaman ko na taga Cavite pala siya, panganay sa 3 magkakapatid, at nag-aaral siya ng accountancy dahil gusto niyang tulungan ang pamilya niya. Seryoso siya sa buhay pero mabait at considerate. Naging gabi-gabi na po naming routine ang mag-usap bago matulog. Minsan tungkol sa pag-aaral, minsan tungkol sa pamilya, minsan tungkol sa pangarap. At sa bawat pag-uusap namin, lalo ko siyang nakilala. Lalo ko siyang naging gusto. Hindi lang dahil sa katawan niya o sa nakikita ko sa gabi, kundi dahil sa pagkatao niya. Nalaman ko rin na may girlfriend pala siya dati, pero naghiwalay na sila. Sabi niya, mas gusto niyang mag-focus sa pag-aaral kaysa sa relasyon.
Wala namang permanente eh, sabi niya. Pag-aaral lang ang sigurado. Kuya Will, habang nakikinig ako sa kanya, ramdam ko ang kirot sa dibdib ko. Parang may sakit. Parang gusto kong sabihin sa kanya na, Andres, nandito ako. Ako na lang. Pero syempre, hindi ko magawa. Takot ako. Natatakot akong tanggihan niya ako. Natatakot akong malaman niya ang nararamdaman ko. Pero Kuya Will, mas lumala pa ang sitwasyon. Dahil habang tumatagal, hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Kapag kasama ko siya, ramdam ko ang kaba. Kapag nakikita ko siyang ngumiti, parang bumibilis ang tibok ng puso ko. Kapag nahihipo ko siya kahit aksidente lang, parang may kuryente. At doon ko na-realize, Kuya Will, mukhang nahulog na pala ako. Mukhang nahulog na ako sa kanya ng husto. Mahal ko na ata siya. Noong na-realize ko na mahal ko na si Andres, nagsimula ang tunay na laban sa loob ko. Sinubukan ko pong pigilan ang nararamdaman ko. Sinabi ko sa sarili ko na mali ito. Lalaki siya, lalaki rin ako. Hindi kami dapat. Hindi ito natural. Hindi ito tama. Sinubukan ko pong iwasan siya. Hindi na ako nag-aya na kumain. Hindi na ako nag-initiate na makipagkwentuhan. Umuuwi ako ng late para hindi kami magkasabay sa kwarto. Pero Kuya Will, mas lalo lang akong nasasaktan. Mas lalo akong nalulungkot. Minsan po, tinanong niya ako, Carl, okay ka lang ba? Parang ang cold mo sa akin lately. May problema ba? Tinitigan niya ako ng diretso. Puno ng pag-aalala ang mukha niya. Gusto ko pong sabihin ang totoo. Gusto kong sabihin na, Andres, mahal kita. Kaya kita iniiwasan. Kasi natatakot akong masaktan. Natatakot akong harapin ang nararamdaman ko. Pero sa halip, ngumiti lang ako at sinabing, wala pare. Busy lang sa school. Sorry. Tumango siya pero ramdam kong hindi siya naniniwala. Pero hindi na niya tinanong pa. Kuya Will, ilang linggo ko ring pinilit na iwasan siya. Pero hindi ko kaya. Lalo lang akong nahihirapan. Lalo akong nalulungkot. Kaya sa huli, bumalik na rin ako sa dati. Nagkukuwentuhan na ulit kami. Naging close ulit kami. Pero ngayon, Kuya Will, mas grabe na. Kasi hindi lang ako nanonood sa kanya sa gabi. Hindi lang ako nag-iisip sa kanya sa umaga. Kundi nag-daydream na rin ako tungkol sa kanya. Naiisip ko kung ano ang feeling na yakapin siya, halikan siya, maramdaman siya ng mas malapit. One time, di na ako nakapagpigil. Habang nakatalukbong ako ng kumot, sinabayan ko na siya sa ginagawa niya na pagpapaligaya sa sarili. Ini-imagine ko katabi ko siya at sabay kami naglalaro ng Junjun. At doon ko po naramdaman ang takot, Kuya Will. Natatakot ako na baka maging totoo na akong bakla. Natatakot akong tanggapin ang nararamdaman ko. Kuya Will, ang hirap pong maging tulad ko ngayon. Pakiramdam ko ay laging may dalawang bersyon ng sarili ko na nag-aaway sa loob ko. Yung isang bahagi ay sinasabing, Carl, tama na. Lumayo ka na. Hindi ka bakla. Huwag mo nang ituloy yan. Pero yung isa ay sinasabing, Carl, bakit ka natatakot? Totoo ang nararamdaman mo. Tanggapin mo na. At Kuya Will, ang totoo, pagod na po ako. Pagod na akong lumaban sa sarili ko. Pagod na akong magtago. Pagod na akong magkunwari na wala akong nararamdaman. Minsan po, habang magkatabi kami sa kwarto, nakahiga siya sa kama niya habang nag-aaral. Naisip ko kung paano kaya kung sabihin ko sa kanya ang totoo. Paano kung aminin ko sa kanya na gusto ko siya? Paano kaya ang magiging reaksyon niya? Tatanggapin niya ba ako? O tatawagin niya akong kadiri at aalis siya sa kwarto? Kuya Will, natatakot po akong masaktan. Natatakot akong tanggihan. Natatakot akong mawala siya sa buhay ko. Kasi ngayon, kahit magkatabi lang kami, kahit kausap ko lang siya, masaya na ako. Kontento na ako. Pero alam ko rin po na hindi ito pwedeng tumagal. Hindi ako pwedeng manatiling ganito.
nagtago, nagpretend, at nagsuffer sa loob. Kailangan kong gumawa ng desisyon. Kailangan kong harapin ang nararamdaman ko. Kaya po, nagsusulat ako sa inyo ngayon, Kuya Will. Humihingi ng advice, humihingi ng gabay. Ano po ba ang dapat kong gawin? Dapat ko bang aminin sa kanya ang nararamdaman ko? O dapat ko bang itago na lang ito at magpanggap na wala akong nararamdaman? At Kuya Will, may isa pang tanong na palagi kong iniisip. Bakla na ba talaga ako? O confused lang ako? Dahil sa buong buhay ko, babae ang gusto ko. Pero ngayon, si Andres ang nais ko. Ano na po ang totoo? Kuya Will, ang totoo po, hindi ko pa rin tanggap na bakla ako. Ayaw ko pong aminin. Kasi alam kong kapag tinanggap ko na yon, parang may mawawala sa akin. Parang mawawala ang dati kong pagkatao. Parang hindi na ako ang Carl na kilala ng pamilya ko, ng mga kaibigan ko sa Bicol. Alam ko po na kung malaman ng mga magulang ko, malulungkot sila. Kasi laging sinasabi nila sa akin, Carl, pag-aralin mo lang ang sarili mo. Pagkatapos, mag-asawa ka na at magkaapo kami. Paano ko po sasabihin sa kanila na hindi ko kayang tuparin yon? Na mahal ko ang kapwa ko lalaki. Kuya Will, isa pa pong dahilan kung bakit ayaw kong tanggapin ay dahil sa takot ko sa society. Alam ko po kung paano ang mga tao. Alam ko kung paano nila tratuhin ang mga katulad ko. Tatawanan, papag-usapan, hahamakin. Ayaw ko po ng ganoon. Ayaw kong maging biktima ng discrimination. Pero sa kabila ng lahat ng takot ko, sa kabila ng lahat ng pagtanggi ko, nandito pa rin ang nararamdaman ko. Nandito pa rin si Andres sa puso ko. At alam kong kahit anong iwas ko, kahit anong tanggi ko, hindi ito mawawala. Kaya Kuya Will, kung tutuusin, hindi na ako lumalaban sa nararamdaman ko para kay Andres. Lumalaban ako para sa sarili ko. Lumalaban ako para sa takot ko. Para sa mga inaasahan ng iba. Pero Kuya Will, napapagod na rin po ako. Napapagod na akong lumaban. Napapagod na akong magtago. Kaya po, heto ako ngayon, nagsusulat sa inyo. Humihingi ng tulong. Ano po ba ang dapat kong gawin? Kailangan ko po ba talagang aminin sa sarili ko na bakla ako? O may ibang paraan pa ba? Kuya Will, salamat po sa pagbabasa ng sulat ko. Alam kong mahaba at magulo. Pero ganito po talaga ang nararamdaman ko ngayon. Puno ng kalituhan, takot, at pag-asa. Ang request ko lang po, Kuya Will, ay sana bigyan niyo ako ng advice. Ano po ba ang dapat kong gawin? Dapat ko bang aminin kay Andres ang nararamdaman ko? O dapat ko bang itago na lang at magpatuloy sa buhay na parang walang nangyayari? At Kuya Will, ano po ba talaga ako? Bakla na ba ako? O confused lang? Dahil sa buong buhay ko, ito lang ang unang beses na nakaramdam ako ng ganito para sa lalaki. Hindi ko po alam kung ano ang totoo. Natatakot po akong harapin ang katotohanan. Natatakot akong tanggapin ang sarili ko. Pero mas natatakot din po akong mawala si Andres sa buhay ko. Kaya Kuya Will, hinihiling ko po na sana ay tulungan niyo ako. Sana ay gabayan niyo ako sa tamang desisyon. At sa mga listeners dyan, kung may katulad kayong karanasan, sana ay makapag-share din kayo ng advice. Maraming salamat po Kuya Will. Sana ay marinig niyo ang kwento ko. At sana ay makatulong ito sa iba na nakakaranas din ng parehong kalituhan. Yun lang po. Maraming salamat. Carl, maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento mo. Alam kong hindi madali ang pag-amin ng ganitong kalituhan, lalo na't alam mong maraming tanong ang walang malinaw na sagot. Pero nandito kami para makinig at tulungan ka. Carl, ang unang tanong mo, bakla ka na ba o confused ka lang? Ang totoo, walang makakapagsabi sa'yo ng eksaktong sagot, kundi ikaw lang. Pero tandaan mo ito, ang pagkakagusto mo sa isang lalaki
ay hindi agad nangangahulugang bakla ka. Maaaring bisexual ka. Maaaring fluid ang sexuality mo. O maaaring ito lang talaga ang unang pagkakataon na nakaramdam ka ng ganito para sa lalaki. Walang rulebook dito, Carl. Tanggapin mo lang kung ano ang nararamdaman mo ngayon. Tungkol naman sa tanong mo kung dapat mo bang aminin kay Andres, ito ang advice ko. Huwag mo munang sabihin, hindi pa handa. Dahil base sa kwento mo, wala kang indikasyon na may nararamdaman din siya para sa'yo. At kung sabihin mo, baka mawala pa ang friendship nyo. Kaya ngayon, i-enjoy mo muna ang pagkakaibigan nyo. Kilalanin mo pa siya. At kilalanin mo rin ang sarili mo. At Carl, huwag kang matakot tanggapin ang nararamdaman mo. Walang masama sa pagmamahal. Walang masama sa pagiging totoo sa sarili. Ang mahalaga, handa kang harapin ang katotohanan kahit anuman ang mangyari. Sa mga listeners, ano ang advice ninyo kay Carl? May katulad ba kayong karanasan? Nag-develop din ba kayo ng feelings sa roommate nyo o sa taong hindi nyo inaasahang magugustuhan? I-share ninyo sa comment section ang inyong thoughts at mga payo. Baka makatulong ito kay Carl at sa iba pang nakararanas ng parehong kalituhan. At sa mga bagong viewers dyan, kung ngayon mo lang napanood ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa M2M Desires para sa mas maraming tunay na kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at paghahanap ng sarili. I-like ang video kung nag-enjoy kayo at nakarelate at i-share sa mga kaibigan ninyong sa tingin ninyo ay makikinabang sa ganitong klaseng kwento. May kwento ka rin ba na gusto mong ibahagi? May lihim ka bang kinikimkim? Mag-send ng message sa amin. Baka ikaw ang susunod na mapakinggan dito sa M2M Desires. Maraming salamat sa pakikinig at sa patuloy na suporta. Ako si Kuya Will. Hanggang sa susunod na kwento. Ingat tayong lahat.